Halos mabaliktad ng sikmura ni Angela sa kaduduwal. Kung hindi niya pa tinawag si Ryan ay hindi pa siya nilapitan. Han, nangihina ako. Daing nito, parang nabigla pa si Ryan nang humawak si Angela sa kanya. Han, tawag nito kay Ryan, kaya tinulungan niya na si Angela. Ano bang nangyari? Tanong nito, dahil umaasa pa rin siyang hindi buntis si Angela. Hindi ko alam. Lately nakakaramdam ako ng pagkalam ng sikmura ko. Naguguluhang sagot ni Angela. Pabagsak na umupo si Ryan sa tabi ni Angela. Hindi kaya buntis ka? Tanong nito na ikinamutla ni Angela. Hindi naman siguro. Sagot nito sa kasintahan. Kailangan nating malaman kung buntis ka. Suhestyon ni Ryan at agad na may tinawagan. Nagpapabili ito ng pregnancy test sa kasintahan ng kaibigan nito. Paano kung buntis ako? Wala sa sariling tanong nito. Marahas namang napabaling si Ryan sa kanya. Ewan, hindi ko rin alam kung anong gagawin. Sagot nito na ikinabigla ni Angela dahil hindi yun ang gusto niyang marinig mula kay Ryan. Dahil ang inaasahan niya ay ang sabihin nito na siya na ang bahala, na mahahanapan ng paraan. Hindi ako papasok. Gusto ko munang magpahinga. Ani na lang ni Angela. Dahil gusto nang tumulo ng luha niya. Paano na lang kung buntis nga siya? Sa naisip ay agad na lumitaw sa balintataw niya ang kanyang ama. Parang pinatunayan niya na rin dito ang lahat ng inaakusan niya sa kanya ay tama. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakatulog. Narinig niya na lang na may kumakatok sa pintuan ng silid niya. Jella? Tawag sa kanya. Agad naman siyang tumayo at napagbuksan niya ang kaibigan. Hoy girl, bakit hindi ka pumasok? Tanong ni Grace sa kanya. Ha? Ano kasi? Masama ang pakiramdam ko. Sagot nito. Oh, ito na ang cellphone mo. Dapat last week pa yan, kaso hindi ako nakauwi sa bahay. Sabi ni Grace sa kanya. Sa kapatid kasi ng kaibigan niya sinanla iyon. Kunin mo na, binalik na ni Ryan ang pera. Ani pa nito nang nag-aalangan siyang kunin yon. Salamat, pahiram na rin ng notes nyo para hindi ako mahuli sa klase. Ani nito sa mga kaibigan. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagpaalam na din ng mga ito. Wala si Ryan ang gabing yon, kaya nagluto na siya ng para sa sarili. Habang kumakain dumating ang kasintahan ni Arnold. Hi Jella! Pinapahatid pala to ni Ryan. Sabay lapag ng pregnancy kit sa harapan niya. Nahihiyang kinuha niya yon. Ilang buwan ka na bang delay? Tanong nito. Hindi ko alam, irregular kasi ang menstruation ko. Tanging nasagot niya. Oh God, baka buntis ka nga. Ani pa nito. Gamitin mo yan early in the morning ang unang ihi mo sa umaga para mas epektibo. Wika nito na ang tinutukoy ay ang binigay na pregnancy kit. Okay, salamat. Sige, mauna na ako. Babalik din kasi ako sa boarding house ko. Balitaan mo ako kung anong resulta ha. Wika nito. Tangulang ang tugon ni Angela. Natapos na siyang kumain pero hindi pa dumating si Ryan. Kaya tinawagan niya ito. Pero nakailang ring na ang cellphone nito ay wala pa ring sagot. Gumawa na lang siya ng assignment nito. Maghahating gabi na wala pa rin si Ryan. Kaya nagdesisyon na siyang matulog. Kinabukasan maaga siyang nagising. Agad niyang kinuha ang pregnancy kit. Nanginginig ang kamay niya nang makita ang resulta ng pregnancy test. May 2 red line. Ibig sabihin positive. Buntis nga siya. Habang nasa ganoon siyang sitwasyon, ay narinig niyang pagsinghap ni Ryan. Nasa tabi niya na pala ito. Buntis ka? Makikita sa mukha nito ang takot. Anong gagawin natin? Tanong nito kay Ryan, pero iling lang ang sinagot ng huli. Ewan, hindi ko alam. Hindi dapat nangyari to. Mas lalong nanghina si Angela sa sagot ni Ryan. Maliligo na ako. Ang sabi nito saka tinalikuran siya. Ganun lang yon? Ngayong buntis siya tatalikuran na lang siya bigla. Sumasakit ang ulo niya kung anong pwede niyang gawin. Paano na? Ano na ang gagawin niya? Lalo pat mukhang walang plano si Ryan para damayan siya. Hindi na sila masyado nag-uusap. Laging late na itong umuwi. Ang laging dahilan busy daw ito sa mga proyekto nila. Paanong busy? Nakausap niya lang ang isang kaklase nito. Jella, matulog ka na. Makakasama sa dinadala mong laging puyat. Ani ng isa sa ka-boardmate nila. Gabi-gabi ka nang naghihintay kay Ryan ah. Anong nangyari? Tanong nito. Alam din naman kasi ng mga itong sitwasyon niya. Ate, sambit nito.
Hindi ko po alam. Kung ano nang buntis ako, parang umiiwas na siya sa akin. Hindi ko po to kayang mag-isa, ate. Garalgal na wika nito. Hinawakan naman ng ka-boardmate niya ang palad niya. Palipasin mo muna ng ilang linggo. Marahil nabigla din si Ryan. Mga bata pa kayo, parehong hindi handa sa responsibilidad. Ani nito. Sige na, matulog ka na. Ako nang maghihintay sa kanya para makausap ko. Sinunod naman ni Angela ang sinabi nito. Kinabukasan nagising si Angela sa yugyug na ginawa ni Ryan. Ray? Papungas-pungas na anas nito. Ngumiti ito sa kanya saka siya hinalikan sa pisngi. Pasensya ka na kung hindi na tayo nakakapag-usap lately. Ani nito. Parang nabunutan naman ng tinik si Angela, kaya niyakap niya ito. At least kahit papaano may Ryan pa rin siyang tatakbuhan. May solusyon na ako sa problema natin. Nakangiti pang sabi nito. Napakunot noon naman si Angela. Nag-usap ba kayo ni ate kagabi? Tanong nito. Hindi, kararating ko lang. Sagot nito. Anong solusyon ang sinasabi mo? Tanong nito na hindi niya maiwasan ang kabahan. Hinawakan nito ang palad ni Angela. May pera na ako. Pwede na nating ipalaglag ang bata dahil sabi ng kaibigan ko, dugo pa lang naman daw yan. Bigla namang binawi ni Angela ang palad nito. Ano? Saan mo naman nakuha ang idea na yan? Gulat na tanong ni Angela. Napasabunot ng sariling buhok si Ryan. Jella, this is the only way. Ang ipalaglag ang bata dahil pareho tayong hindi handa. Ikaw, paano na lang pag malaman ng parents mo to? Baka mabugbog ka na naman ng tatay mong walang kwenta. Naningkit ang mata ni Angela. Napatayo ito at sinampal si Ryan. Anak mo to! Bakit gano'n na lang kadali para sa'yo na sabihin na ipalaglag ito? Galit na sigaw nito. Oo, alam niyang hindi madali ang sitwasyon nila ngayon. But she's willing to take all the consequences para lang sa bata. Tatalikod na sana siya nang hablutin siya ni Ryan. Huwag mo akong tatalikuran dahil mag-uusap pa tayo. Galit na wika ni Ryan. Sabay hila sa kanya at pinaupo ulit siya sa kama. Pero tumayo ulit si Angela. Ayaw niya munang makita ang pagmumukha ni Ryan. Pero mabilis ang ginawa ni Ryan. Nahablot niya ulit ang kamay nito. Saka pinaupo ulit si Angela sa kama ng walang pag-iingat. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Nalilisik ang mata na sabi nito. Ubusin ang pasensya mo? Wow, ikaw pang may ganang magsabi niyan sa akin? Buntis ako, Ray. Buntis. At ikaw ang ama. Tapos sasabihin mo lang na ipalaglag? Yan na lang bang magagawa mo? Pagkatapos mong gamitin ang katawan ko? At ngayon na may nabuong bata, gusto mong ipalaglag? Anong klaseng tao ka? Mas masahol ka pa sa tatay ko. Hysterical nito. Magsasalita pa sana siya nang bigla siyang sinampal ni Ryan na ikinagulat niya. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Para matikman mong buhay na hindi mo natikman sa pamilya mo. Inalagaan kita, ginastusan. I even gave up my passion as dancer para maasikaso lang kita. Pinalasap ko sa iyong buhay, prinsesa. Tapos ikukumpara mo ako sa ama mo? Sigaw nito. Tumutulo ang luha ni Angela. Hindi dahil sa sakit ng sampal na ginawa ni Ryan sa kanya, kundi ang sakit na naramdaman niya. I never asked you to love me. I never asked you to take care of me. At mas lalong hindi ko hiniling na gastusan mo ako. At i-give up mo ang passion na sinasabi mo. Naluluhang sigaw nito. Ikaw ang nagpumilit ng sarili mo sa akin. Tapos ngayon isisisi at isusumbat mo sa akin ang ginawa mo para sa akin. Galit na rin na sigaw ni Angela. Dahil yun ang totoo. Gago ka pala eh. Sabay pupog ng suntok sa dibdib ni Ryan. Pilit namang sinasangga ng huli ang braso sa ginagawa ni Angela sa kanya. Tama na. Sabay tulak kay Angela. Hindi pa ito nakontento. Sinampal niya pa ito. Nanginginig sa takot si Angela. Nagbalik lahat sa kanyang pagbubugbog ng ama. Dahil sa lakas ng sigaw ni Angela ay nakialam na rin ang mga ka-boardmate nila. Pilit na pinipigilan si Ryan sa akma nitong pananampal sa kasintahan. Ray, tama na yan. Pigil ng nakatatandang ka-boardmate nila. Tinulungan naman ng lahat si Angelang makatayo. Nilipat siya sa kabilang kwarto. Sumusobra na kasing babaeng yan. Dinig niyang pakikipagtalo ni Ryan sa mga ka-boardmate nila. Nakaupo si Angela sa gilid ng kama nang mahagip sa mata niya ang salamin. Piling niya kasi namamaga ang pisngi niya. Kaya tumayo siya at kinuhang salamin. Tiningnan ng muka. May konting sugat yon.
Kahit morena siya, makikita ang pamumula ng pisngi niya. Ibabalik niya na sana ang salamin nang pumasok si Ryan sa silid. Anong ginagawa mo? Sabay agaw sa salamin sa kanya. Napahigpit naman ang hawak niya kaya nabasag yun sa kamay ni Angela. Napahiyaw ng mura si Ryan nang makita ang pagdurugo ng kamay niya. Agad naman naguunahan ng mga ka-boardmate niya sa kanya. Dahil sa inis, isa sa mga kaibigan nila'y sinikmuraan si Ryan. Gago ka pare, bakit ka nananakit ng babae? Galit na sigaw ni Edric. Napamura naman si Ryan. Wala kang alam, kaya wag kang makialam. Saka nagpakawala ng suntok si Ryan sa kaibigan. Walang may magpapaawat. Hanggang sa nakialam na rin ang nakatatandang ka-boardmate nila. Tama na yan! Sigaw nito na ikinatigil ng dalawa habang ang mga kamay ni Angela ay umaagos pa rin ng dugo. Kumuha kayo ng tela na pwedeng pantali. Sigaw ni Arnold habang hawak ang kamay ni Angela. Kumuha kayo ng malunggay para mapatigil natin ang pagdurugo. Taranta namang sumunod ang ilan para kumuha ng malunggay. Hinugasan at nilagyan ng dinikdik na malunggay ang sugat ni Angela. Hinahagod ng mga kaibigan niya ang likod niya para matigil na siya sa kakaiyak. Nanginginig pa rin ang buong katawan niya. Matapos ang insidenteng yun ay kinausap sila ng mga piling kaibigan at nakakatandang ka-boardmate nila. Anong plano niyong dalawa? Panimula ng nakatatandang ka-boardmate nila. Walang may sumagot sa kanilang dalawa. Hanggang may nagsuhestyon. Kung hindi niyo pa kayang ipaalam sa family niyo, pwede muna kayo dun sa amin. Ang pagmamagandang loob ni Arnold. Both parents nito ay nasa abroad. Dalawa lang silang magkakapatid. Kaya medyo may kaya ang mga ito. Ayaw niya din namang ipalaglag ang bata. Yun sana ang solusyon na gusto ko. Biglang sabi ni Ryan. Ryan, wala kang magagawa kung ayaw ni Angela ipalaglag ang bata. Sabi ng kasintahan ni Arnold. O baka kailangan lang munang pag-isipan ni Angela ang lahat. Dugtong pa nito. Lumipas ang buwan. Hindi pa naman halata ang tiyan ni Angela. Umuwi siya sa bahay nila. Kasalukuyan niyang tinutulungan ng ina niya sa pagbabalot ng ice candy. Nak, mukhang napapansin ko matamlay ka. Mukha ka pang namumutla. Napaangat naman ng tingin si Angela sa ina. Sana naman wag mong patunayan kay papang mo na tama ang iniisip niya sa'yo. Huwag mong hayaan na ikaw ang mambayad sa utang ng ama mo sa mga babaeng niloko niya noon. Sabi ng ina nito na ang tinutukoy ay ang karma para sa ama. Wala siyang may maisagot, kaya nakapagdesisyon na siya. Pagkatapos niyang tulungan ng inay, tinawagan niya si Ryan na pumapayag na siya sa gusto nito. Kaya ng araw ding yun nagkita-kita silang magkakaibigan. Si Arnold pa lang nakakaalam sa matronang pupuntahan. Kasalukuyan silang nasa isang kwarto. Humiga ka, iha. Ani ng matanda. Sinunod naman yun ni Angela. Hinawakan niya ang tiyan ni Angela at pinisil-pisil iyon. Magdadalawang buwan na ang bata sa tiyan mo. Ibig sabihin dugo pa lang ito. Paliwanag sa kanila. Kalimitan 3 sessions ang ginagawa ko. Depende yun sa kapit ng bata sa tiyan ng ina. Halimbawa ngayon hihilutin kita. At bibigyan ng tabletas para kung sakasakali, maiwasan ang internal hemorrhage. Register midwifery ako. Pero ginagawa ko to para makatulong lalo na sa katulad yung mga estudyante pa. Sabay baling kay Ryan. Lumabas muna kayong mga lalaki. Mag-uusap lang kami. At naiwan silang magkakaibigang babae. Kinakabahan si Angela. Labag talaga sa loob niya ang pagpapalaglag. Anong pangalan mo, Ining? Tanong sa kanya ng matrona. Angela po, tugon niya. Ang bata mo pa. Sayang, malayo pang mararating mo kung hindi mo pinasok ito. Ani nito. Pero wala na tayong magagawa dahil nandyan na yan. Sabay tingin ng diretso kay Angela. Nakikita ko sa mga mata mo na nagdadalawang isip ka na ipalaglag ang bata na nasa sinapupunan mo. Tumango naman si Angela bilang tugon dito. Hinawakan naman ng matrona ang kamay niya. Magdesisyon ka para sa sarili mo, hindi para sa iba. Kinaugalian ko na bago ang session ay kinakausap ko muna ang pasyente ko. Dahil pag nag-aalangan ka, hindi ko gagawin ang gusto ng kasintahan mo. Ang pagbubuntis ay isang blessing. Maraming gustong magkaanak, pero hindi sila nabibigyan. Kaya kung iisipin, napakaswerte mo dahil magiging ina ka na. Hindi naman maiwasan ni Angela ang mapaluha. Tama ang sinasabi sa kanya ng kaharap. Kalimitan sa panahon ngayon, mapupusok ang mga kabataan, lalo na sa kaedaran nyo. Dugtong pa nito.
Natatakot po kasi ako sa magiging reaksyon ng mga magulang ko, lalo na po ang ama ko. Ani ni Angela. Dapat inisip mo yan bago mo binigay ang sarili mo sa lalaki. Wika ulit ng matrona. Kung ang kinakatakot mo ay ang mga magulang mo, natural magagalit yon dahil sa nangyari sa'yo. Pero isa lang ang masasabi ko. Ang magulang ay magulang. Hindi ka rin matitiis ng mga yon. Sa isip ni Angela, sana nga ganun lang kasimple yon. So ano nang plano mo? Tanong nito kay Angela. Hindi ko po alam. Naguguluhan po ako. Sagot niya. Nang sinimula ng matrona ang paglapat ng palad niya sa tiyan nito, ay bigla siyang napabalikwas. Hindi ko po kaya. Umiiyak na wika nito. Itutuloy ko po ito. May determinasyon na saad nito. Hindi ko po kayang ipalaglag ang bata dahil isa siyang inosente. Hindi ko na po gusto na ang isang pagkakamali ay gagawin pang kasalanan. Ani nito. Bahala na kung anong mangyayari basta itutuloy niya ang pagbubuntis. Walang problema dahil akong unang naging masaya sa desisyon mo. Be a good mother. Good luck. Ani ng matrona. Halos hindi nagpapansinan si Ryan at Angela. Sa kanto lang po ako ha. Ani nito sa driver na sinakyan nila. Jella, san ka? Takang tanong ng mga kaibigan. Maliban kay Ryan na hindi man lamang siya tinapunan ng tingin. Magsisimba lang ako. Sagot nito sabay baba sa sasakyan. Dumiretso nga siya sa simbahan. Lumuhod at taimtim siyang nagdasal. Pagkatapos niya magdasal ay umuwi na rin siya. Kahit papaano naging magaan na ang kanyang pakiramdam. Wala si Ryan nang dumating siya. Sumama daw ito sa mga kaibigan niya. Kaya naghain na siya ng para sa sarili. Hindi siya makatulog. Nag-iisip kung ano ang gagawin. Nagkamali siya pero hindi naman siguro yun magiging dahilan para gumawa ulit siya ng maling desisyon. Lalo na involve ang batang walang kamuwang-muwang. Hinayaan niya lang na umagos ang luha niya. Nasa ganoong ayos siya nang tumunog ang cellphone niya. Wala sa loob na sinagot niya yon. Hello? Garalgal na sagot niya sa kabilang linya. Jella. Parang bumalik naman ang luhang gustong tumulo sa mata ni Angela nang marinig ang boses ng nasa kabilang linya. Adrian? Tanging nasabi niya. Kamusta ka na? Malambing na tanong nito. She feels something in her chest. Kaba, panghihinayang. Tuwa at galak nang marinig niyang malambing na boses ni Adrian. Okay naman ako, Adrian. Ikaw, kamusta? Pilit niyang hindi pinapahalata na hindi siya okay. Okay naman, nag-aaral na rin ako. Nabigla naman si Angela. Simula kasing naging sila ni Ryan, wala na siyang balita dito. Talaga? Oo, nakapasa ako sa scholarship. Kaya nakapag-enroll ako ng libre. Allowance lang ang gagastusin. Tuwang wika nito. Congrats, malayo ang mararating mo balang araw. Ani nito, na nakaramdam ng panghihinayang. Bakit siya nabulag sa pakitang tao na pagmamahal na ibinigay ni Ryan sa kanya? Bakit hindi niya sinunod ang unang instinct na nararamdaman niya noon sa huli? Bakit nagpadala siya sa mga material na bagay na ibinibigay nito? Bakit bigla niyang nakalimutan ng isang Adrian na nagparamdam sa kanya na espesyal siya sa puso nito? Bigla niyang naalala noong naging sila pa ni Adrian. Para siyang babasaging kristal kung ituring nito. Paglalabas sila o kakain sa labas, ramdam niya ang paggalang ng huli sa kanya. Halos ayaw siyang hawakan ni Adrian. Pag gusto nitong maki-holding hands sa kanya, ay magpapaalam pa ito. Gustong magwala ng utak ni Angela, pati siya nagagalit sa sarili. Jella, tawag ulit sa kanya ng huli. Tandaan mo lagi na mahal kita. Ginagawa ko to para sa atin. Para mabigyan kita ng magandang buhay pagdating ng araw. Dugtong pa nito. Adrian, hindi na mapigilan ni Angela ang mapaluha. Bakit mas pinili niya ang nakikita niya kaysa sa tibok ng puso niya? Kaya noon hindi niya kayang mahalin si Ryan dahil alam niyang mahal niya si Adrian. Pero mas pinili niyang iset aside ang damdamin dahil may pangarap siya. Pangarap na ngayon ay mawawala na sa isang iglap. Maya-maya lang ay naririnig niya ang pagtipa ng gitara sa kabilang linya. Marunong maggitara si Adrian at may boses din. Isa ito noon sa nagustuhan niya sa lalaki. I remember the days when you're here with me. Those laughter and tears we shared for years. Memories that we had. For so long it's me and you. Now you're gone away. You left me all alone. Go on, do what you want. But please don't leave me.
You'll break my heart. Hey, what should I do? Babe, I'm missing you. Please don't disappear. These are the words that you should hear. Time and time again, I wish that you were here. I don't wanna lose you, girl. I need you back to me. I don't wanna lose you, baby. Can't you see? You've been a part of me. I wish someday you'll be back home. 'Cause I really miss you, darling. Please come home. I wish someday you'll be back home. 'Cause I really miss you, darling. Please come home. Mas lalo atang sumikip ang dibdib niya. Hindi niya alam pero laking pagsisisi ang nararamdaman niya. Jella, hihintayin pa rin kita. Wika ni Adrian nang matapos ang kanta. Natapos ang pag-uusap nila ni Adrian, pero patuloy pa rin sa pag-agos ang luha niya. Pero may mga bagay minsan na nasa huli ang pagsisisi. Umiyak man siya ng umiyak, hindi na maibabalik yon. Pilit niyang pinikit ang mga mata at pilit na winawaksi sa isip si Adrian. Hindi na dapat, dahil mas may malala siyang haharaping sitwasyon ngayon. Nakatulugan niya ng pag-iisip. Lumipas ang araw, kahit papaano nag-uusap na rin sila ni Ryan. Bumabalik na rin ito sa dati, inaalagaan siya pero ramdam ni Angela na napipilitan lang ito. Ayaw pa rin itong desisyon niya. Kapag gusto niyang pag-usapan ng tungkol sa pagbubuntis niya, ay umiiba ang aura nito. Natutulog siya nang maramdaman na may humalik sa kanya, kaya napamulat siya ng mata. Ray, pilit niyang itinutulak ito, pero dahil sa wala siyang lakas ay nagawa na naman nitong gusto niya. Minsan naiisip ni Angela, hindi siya minahal ni Ryan. Maaaring affection lang ang nararamdaman nito sa kanya. Kama lang ang habol sa kanya. Dahil kung gamitin siya ng huli parang wala nang bukas. Na minsan ay nararamdaman niyang hindi na rin tama. Mugto ang mga mata ni Angela pagkagising kinaumagahan. May exam pa sila bago ang bakasyon nila para sa Pasko at Bagong Taon. Dumating ang araw ng bakasyon nila. Wala pa rin siyang nakukuhang tamang kasagutan sa problema nila ni Ryan. Umuwi siya sa kanila. Hindi pa naman malaki ang tiyan niya kaya pwede niya pa iyong itago. Halos sabay lang sila ng ate niyang dumating. 1 taon na lang makakapagtapos na ito. Konting tiis na lang, Jella, makakatapos na rin ako. Ako nang magpapaaral sa'yo. Ani ng ate niya habang nagkwekwentuhan sila. Walang imik si Angela. Ayaw niya magsalita. Baka tutulo lang ang luha niya. Kaya mas pinili niyang tumahimik na lang. Dumating ang Misa del Gallo. Lahat silang magkakapatid ay pumunta ng simbahan. Naghahanap sila ng mauupuan nang mapansin niyang kumakaway si Adrian sa kanila at tinuturo ang upuan na nasa tabi nito. Kaya doon na rin sila umupo. Pagkatapos ng misa ay pinaalam ni Adrian si Angela sa ina nito na pupunta muna sa bahay ng huli dahil may kaunting salo-salo daw ang mga ito. Agad namang pumayag ang ina niya. Kahit papaano ay malapit din ang loob ng mamang niya kay Adrian. Basta bago mag-alas 12 kailangan nasa bahay ka na ha? Tumango naman si Angela bilang tugon sa ina. Kasama niya ang kaibigan at pinsan ni Adrian na kaklase niya noong high school siya. Halos hindi magkanda o gaga si Adrian sa kakaasikaso sa kanya. Kung ano-anong nilalagay sa plato niya. Ikaw pala si Angela? Aba ang ganda mong bata, kaya pala bukang bibig ka na lang nitong pamangkin ko. Natatawang wika ng tiyahin ni Adrian. Ang huli naman ay napakamot na lang ng batok. Kaya natawa si Angela sa reaksyon ni Adrian. Guys, punta tayo sa kabilang bayan, nood tayo ng Christmas light competition. Ani ng pinsan ni Adrian. Sige, maaga pa naman, kaya may oras pa tayo. Sagot din ni Ann. Nagkatingin na naman si Adrian at Angela. Daan tayo sa inyo, ipapaalam kita. Suhestyon ni Adrian. Nanghiram si Adrian ang motor sa isa pa nitong pinsan. Dahil may sariling motor naman ng kaklase niya na pinsan ni Adrian. Kaya dalawa lang sila ni Adrian sa motor. Dumaan muna sila sa bahay ni na Angel. Wala naman ang ama niya kaya pumayag na rin ang mama ni Angela. Basta bago mag-alas 12 kailangan nakauwi na siya. Inalalayan siya ni Adrian makasakay. Umupo ka ng pangbabaeng upo para hindi ka mahirapan. Ani nito na nakapagpakaba kay Angela dahil nakikita niyang concern sa titig nito. Sinunod naman ni Angela si Adrian. Hindi naman kalayuan ang kabilang bayan sa kanila. Habang naglilibot silang apat ay hinubad ni Adrian ang jacket nito at pinasuot sa kanya. Tinatanggihan niya pero mapilit ang huli. Bes, mag-usap kayo ni Adrian. Bulong ni Ann sa kanya. Dun lang kami. Saka tumalikod ng dalawa kaya naiwan silang dalawa ni Adrian. Maraming tao, may magagandang Christmas lights at marami ding mga panindang souvenirs.
Naglilibot sila Adrian hanggang sa napunta na sila sa isang shop na pagawaan ng mga bracelets na pwedeng iukit ang pangalan nila. Nagpagawa si Adrian, pinili nito ang unisex style na bracelet. Pinalagyan niya yun ng pangalan. Nang matapos ay naghanap sila ng mauupuan na hindi masyadong matao. Akin ang kamay mo. Inabot naman ni Angela ang kamay niya sa huli. Ito yung pangalan mo, nasa akin. At ang pangalan ko, nasa iyo. Sabay nalagay sa kamay ni Angela ng bracelet. Thank you. Akin na ang sayo. Ako na rin ang maglalagay. Ani ni Angela. Nang matapos ay sabay silang napatingala sa langit. Jella, may problema ka ba? Panimula ni Adrian, kaya napatingin si Angela sa gawin nito. Kung may problema ka, nandito lang ako ha. Ani nito. Wala naman akong problema. Pagkakaila niya. Napabuntong hininga naman si Adrian sa kakinuhang palad ni Angela. Hindi na rin nagprotesta si Angela dahil nakaramdam siya ng kapanatagan. Kahit hindi mo sabihin, alam ko na din naman. Ani nito. Nung tumawag ako sa'yo, alam ko ng kalagayan mo. Ani nito na ikinabigla ni Angela. Jella, mahal na mahal kita. Handa akong panagutan ka. Kung hindi kaya ng lalaking yun na maging ama sa anak mo. Napaiwas ng tingin si Angela kay Adrian. Kaya kong akuin ang dinadala mo. Pangako ko sa'yo aalagaan ko kayo. Dugtong pa nito. Adrian, hindi yun ganun kadali. Dahil wala kang obligasyon sa akin. Kakayanin ko to. Kaya please, wag mo nang idamay ang sarili mo sa problema ko. Ani nito. Itinaas ni Angela ang mga palad. Hinaplos ang pisngi ni Adrian. You don't deserve me. You deserve someone better than me. Hindi ako nararapat sa pagmamahal mo. Hindi dahil sa hindi kita mahal, kundi dahil sa hindi ako deserve ng isang katulad mo. Wika nito habang nakaramdam ng sakit. Ayaw niyang maging selfish at ayaw niyang mandamay ng ibang tao dahil sa pagkakamali niya. Napaluha si Adrian, sabay yakap sa kanya. Ipagpatuloy mo ang nasimulan mo. Ako ang unang magiging masaya kapag nagtagumpay ka sa mga pangarap mo, Adrian. Ani ni Angela. Magkatapos ng pag-uusap nila ay nagdesisyon na rin silang umuwi. Magkahawak kamay silang dalawang tinungo ang motor na nakahimpil sa di kalayuan. Ngayon na-realize ni Angela ang malaking pagkakamali.